Hi Kabilabs! Welcome po sa Jollibee sa Cardiff, Wales! By the way, itong bahay na ito, bukod sa mayroong private parking, up and down din po siya. During tour, ito yung unang Airbnb po namin. Madalas kami po ay nag-hotel. Pero parang mas gugustuhin ko pa mag-Airbnb kaysa mag-hotel. Kasi, alinis! Ang ganda, no? Ang ganda sa Wales. Tara na sa Wales. Hi! Hello, Kabilabs! Welcome po sa Cardiff Castle. Hi, mga Kabilabs! Good morning! Good morning! So, exciting po ang ating vlog today kasi birthday ni Habi and pupunta po tayo sa Wales. Kaya, samahan niyo po kaming mag-tour uli. Ito po ang ating driver, si Aizel. Hello po. Magdagdag ko lang. Ito yung first time namin mag-tutor na by car. Lagi kaming commute. Ngayon, first time. Oo, first time. Road trip. Napakatagal po na ito. Kaya tanghali na po kami. Ganun po pala pagkasasakyan ang iyong gamit. Road trip / family bonding. Tapos ngayon, naghanap na po ako ng parking. Pero kapag commute po tayo, hindi na po natin gagawin to. So, puro yung driver po natin naghahanap na siya ng parking sa Cardiff. So, ang biyahe po natin ay almost 4 hours. Kakayanin ko po kaya? Sinuman ko? Hindi nandiyan ang daddy mo. So, yun naman po ang maganda kapag lahat kayo nagdadrive. Palitan po. Hindi pa ako official. Kailangan ko pa ng maipasa. Pero sila, naka-insured sila dito sa sasakyan kaya allowed silang magpalitan. So, siyempre may license kami dito. Gawin mo po kami sa aming journey ito, Panginoon. Ikaw po ang humawak ng manibela para kay Aizel at para po sa akin mamaya, Lord. Gabayin mo po kami sa buong paglalakbay namin, Panginoon. Hanggang sa kami makarating. Hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Power po. Hello mga Kabilab. So 7:50 po kami umalis. Ayan. So orasan po natin ang ating biyahe papuntang Wales. Walang B-Power dito. Hi! Hello Kabilab. So, huminto po muna kami sa isang gasoline station kasi kailangan namin mag-toilet. Okay, so usually po kapag kami ay may long drive, meron po kaming baon lagi na kape at mga biscuits. Ayan. So, yung driver po natin, nagkakape po muna. And, ayan. Baka may diesel na toilet po muna kami. Tulog po ang iyong Kabilab. Kay bilis namang maglaho lang. Bye-bye. Sarap po talaga sa pakiramdam mag-overtake. You think you got control, but
Okay, so nandito na po kami sa Wales mga kabilabs. Magpa-parking muna po kami dito sa John Lewis. At kami ay magja-Jollibee. Okay, so hindi ko na po naipakita sa inyo mga kabilabs. Meron pong ticket. Kayong pipindutin dyan pagpasok nyo po sa parking. And ikikip nyo po yon dahil mamaya, bago nyo po makuha yung sasakyan, magbabayad po muna kayo. And tada, nandito na po tayo sa city ng Cardiff. Kung may plano po kayong mag-shopping, dito nyo na po gawin dahil marami pong shops dito. Napakasarap mamili. Kailangan nyo lang po talaga ng mahabang oras. And 10 minutes ang layo. Ayan, naka-Google Maps po kami. And paglabas namin ng mall, naglakad, and then pumasok uli kami ng mall. So, dahil namin kabisado yung area, so Google Maps lang talaga ang aming best friend. So, papunta na po tayo sa Jollibee. Ayan na yung Jollibee mga kabilabs. Tinake out na namin yung milk tea dahil doon na namin iinumin yung kakain sa Jollibee. Okay, so dito po yung Jollibee mga kabilabs and ito yung paligid. Ayan. Ayan po yung makikita nyo. Tapat lang siya ng Savers at Sports Direct. At ito ang mag-ama. Tapos, M&S po sa gilid. Ayan. Ito lang po yung Jollibee. Tulak. Ayan, nakalagay po dyan, oh. Tingnan mo. Tulak. Ito. Hila. Hilahin. Tagalog eh. Hey, Jollibee. Amazing! When I think about His grace, there's freedom, something like a woman prays. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing. No matter who we are, we know you'll never change. I'm in awe of how you keep. Yay! Nakakain ulit ng Jollibee. Ganito discard yan. Yay! Lagay mo ito dito. Tapos to. Hi! Hello! Hello mga kabilabs! Hello mga kabilabs! So meron po tayong kababayan dito. Anong pangalan mo? Ina po. Ina. So nagtatrabaho siya dito sa Jollibee, sa Cardiff. First time po namin dito. Kamusta naman ang buhay dito? Dito kayo sa Oo. Para sa birthday niya kasi. Kamusta ang buhay dito sa Cardiff? Kasama mo family mo? Ano po, yung husband ko po. Husband mo? Updated ka. Salamat. Yung last na po vlog ni ate, nasa ano siya, nasa beach. Yung pros and cons? Oo. Kasi po lahat ng, pag lumalabas na yung vlog ni ate, yun, panoorin ko na. Thank you, akong updated. Sa Pinasang ka? Sa Marikina po. Marikina? Opo. Anong trabaho ng husband? Metro Manila Sa pa. airport po siya na yung maintenance. Okay. Maganda yung ano nyo, Jollibee dito. Ay, ganun. Nakapunta ka na ba sa iba? Sa London? Medyo crowded dun eh. Tsaka sa Scotland. Sabi ko ito yung pinakamagandang Jollibee. Sa London crowded. Crowded din sa area bro. Bakante ka bukas, ma'am. Kaya nga. Sobrang idol ko po talaga. Thank you And sobrang thank you po sa vlog niyo. Dami ko natutunan doon. Bago po kami pumunta ng UK, yung talagang pinanood ko po muna yung vlog niyo. Kaya naman lalong lalago si Miss Emily dahil gawa sa inyo. Opo, thank Kung you. malamang susuporta, wala rin siya. Oo nga po. Kaya kundi din ano ng ni Lord ba? Opo, totoo po. Number 1 si Lord, tapos pangalawa, may mga followers. Christian Christian. Tapos siyempre, May mga Christian ano dito? Wala nga po masyado. Sa London din po kami tumitingin ng mga Christian. Kasi si F po kami. si CF, CF ano? Sa main po mismo. Sa mismo. ginagawa naman namin doon, nanonood kami ito. Kay brother, hindi. Pastor Bo. Ay, pastor pala, sorry. Namin po mismo. Sige po, enjoy po kayo. Thank you. Ano pangalan mo? Po ate Emily. Ano pangalan mo? Ina. Ayaw nga pala Ina. Thank you po. Sure tayo. Gusto po kayo. Di ba kaya
tayo nagtatrabaho para tayo makaipon sa future, diba? Saan ka nag-work? Ang nangyayari kasi doon, para nag-book lang kami para pag-guide ng bids. Parang ganun lang. Airways. Pero, Okay. Mabuti po na idol mo, ha? Thank you. Thank you. ingat, ingat. God bless. God bless you. So, okay. Pagkakain po, tamang-tamang kailangan na namin mag-check-in doon sa Airbnb na aming nirentahan. So, ito po yung presyo, mga kabilabs. Ito yung napili namin kasi ito yung isa sa malapit sa Jollibee. And, ayan, yung ticket, yun yung in-insert ko kanina kung nakita nyo po sa video. Wala pa po kaming 3 hours, pero yan, 5 pounds yung binayaran namin. So, masarap mga kabilabs na mag-travel pala nakasama or mayroong kang sasakyan. And syempre, dahil passenger lang ako, sobrang relax lang po ako. Though, nagbabayad po kami ng parking, pero 3 po kasi kami. Kaysa mag-commute, mas maigi na may sasakyan. Nasa susi. Yan yung mga kabilabs. Nasaan susi? Passenger lang naman siya. Taon-tawa sa kalokohan. Gusto mo? Ay, kama na. Hanggang dyan. Bye. Ingat ka. Bye-bye. See you later. See you later. Ang tubig. Nasa inyo na po. Dyan, sa likod. Baka matapon. Hi! Hello kabilab. So, nandito na po tayo sa Airbnb na inupahan namin. So, ayan. Hindi ko na po sasabihin sa inyo, pero hindi ko na sasabihin sa inyo yung code, pero nandiyan yung susi. Ayan. Binigay sa amin yung code niya. And then, itong kinuha ko, pinili ko talaga yung may parking space. Ayan. Kasi yung mga na-search ko po kasi dito, madalas nasa tabing daan. Pero ang kinuha ko, plus pinili ko yung may privacy. So, ito yung paligid ng Airbnb at ito yung pangalan. Yan. Ay, nakakatawa mga kabilabs kasi buong bahay. Buong bahay siya. Wala siyang katabi. So, pwede ka pala mag-videoke dito. Galing. Wala magagalit, kumbaga. So, ito yung sasakyan namin. At ito yung aming driver. Yan. 5 oras po yan na nag-drive. Hi, Aizel. Pero nakakain na po yun ng Jollibee. Tapos, ayan. Ito yung mga dala namin. Nakapasok na si Habi agad. Ayan. So, itutour ko na kayo. Welcome to our humble abode. Okay. So, pagpasok na hindi ko pa po ito nakikita mga kabilang. So, ayan. Maganda siya. Neat and cute. By the way, itong bahay na ito, bukod sa mayroong private parking, up and down din po siya. So, pagpasok niyo po mula sa entrance, makikita niyo agad yung sink. Ayan, may kasama na siyang mga hand wash and dishwasher. May kasama siyang basahan, rug. And mukha namang malinis. In fairness. Yan, tapos meron din tayong mga cutlery dito. May kasama siyang, ito yung hob. And oven. Ayan, kung gusto natin magluto, washing. And toaster, microwave, and my coffee machine. Ayan. So, nandito naman yung manual. Ayan. Ang galing. May kapangalan pa ako. So, ito yung mga guests, mga kabilags. Wait. Kaya pinili ko po ito, mga kabilags. By the way, kaya ko po ito pinili, mga kabilags, kasi maganda yung review niya. And kasama siya sa, sa recommended na pwedeng pag-stayhan dito po sa Cardi. Ayan, so pagpasok po mga kabilabs, ito agad yung bubungan. So, nakalock siya. So, malamang at ito ay stock room. Meron siyang mini fridge. Ayan. And siguro,
freezer. May nakaiwan ng fresh milk, which is Panis na po yan. good pa siya hanggang May 4, pero kasi bukas na siya, so I don't want to wag na. And then, yan. Parang mirror siya. Wow. Dito yung dining. And nakalagay dito. Salamin na nga lang, ginanon pa. Oo nga, okay. So, meron siyang password, meron siyang wifi. And ito yung password niya. Nakalagay pa dito yung welcome. Pa-welcome nila. Welcome to Hapod House. Yan. And ito yung pinaka-living room niya. And by the way, nakalagay po dito ay pre-Netflix and good for 4 people. Itong bahay na ito. So, ayan. Okay, so akit naman tayo, mga kabulags. Sige po. Tayo sa taas. So, kapili-bili na po na may-ari na wag daw ipapasok ang shoes. Okay, let's come here to the upstairs. Okay, walang cute. Ang cute mga kabilab. So, buksan na natin ang mga ilaw. So, pagpasok natin, mirror. Itong mirror na ito, ang katapat po niya ay tada, bathroom. And ang ganda kasi, parang hindi ka magsisisi dito. First time po namin mag-Airbnb na during nag-Airbnb na kami dati, pero nung dumating yung mag-ama ko dito sa UK, kasi hindi kami nakahanap agad ng apartment. Almost 1 month po sila nag-Airbnb noon. Pero during tour, ito yung unang Airbnb po namin. Madalas kami po ay nag-hotel. Pero parang mas gugustuhin ko pa mag-Airbnb kaysa mag-hotel. Kasi ang linis. Dito muna tayo sa... By the way, dito po sa taas, 2 yung kwarto. Good for 4 people po ito. So, dito po tayo sa unang kwarto. Okay. So, ito po yung unang kwarto. King size. And meron siyang kasama. Hoy, may lock pa siya, oh. Ang galing. Pag aalis ka, dito ka maglalagay ng iyong mga jewelries or mga cash. Kung may cash ka man. So, meron siyang bedside table. And syempre, yung socket. And meron siya isang chair dito. Meron din socket dito. So, very important yun nowadays na maraming socket. So, dito naman tayo sa kabilang kwarto, which is yung magiging kwarto namin mag-asawa. Wait, so kwarto ko po ito? Oo. Napili ko na talaga to. Okay, tada! Parang mas maliit pa yun sa inyo. Pero mas maganda siya. Tada! Yan, so... Akin na lang po kaya to? Hindi. Pinili ko yung may salamin talaga. So, mga kabilabs, come here. Yan, maganda yung view. Maganda kasi kita mo yung sa labas. And then, meron siyang... Ayan, ito yung makikita natin sa loob. Meron siyang vacuum. Meron siyang yung iron board. Kung mga malansya kayo. May cabinet siya dito, but ang cabinet nila nasa loob. Wala na siguro space din, no? Tsaka mga hanger, ang daming hanger. Meron siyang bedside table na may remote. May maliit na TV doon sa taas. And then, may mirror naman doon sa kabila. And of course, yung view sa labas. Okay. Yan. Hindi naman po kagandahan, pero ayos na. Hindi siya ganun kagandahan kasi tulad ng sa hotel. Pero ang hinahanap ko kasi yung may privacy ka na malapit lang sa... Pwede mo lang itong lakarin sa town center. So, ayun. Bilang may sasakyan kasi kami, gusto kong kunin yung yung safe naman. Yung hindi lang basta nakapark sa labas. Okay, so pagkatapos po namin mag-vlog, pagbaba po namin, ayan, tulog na tulog si Daddy, pagod ata sa biyahe. So, kaunting pahinga lang, nagpahinga po kami ng kaunti bago po kami nag-explore. Ayan, so napakaganda po ng weather nung pumunta kami ng Wales. Maaraw, kaya kayang hindi mag-jacket. So, ito po yung city ng Cardiff.
Balik tayo dito. Dami. Okay, so advice ko po sa mga pupunta po dito sa Cardiff Castle ay make sure na bago mag 5 PM, makapunta na po kayo para mapasukan nyo po yung loob kasi napaka-importante makita nyo po yung Red Dragon na symbol ng kanilang flag. Kasi po nung pumunta kami ay past 5 PM na po kasi nagpahinga pa po kami na idlip ng kaunti and nagbihis. Welcome po sa So, bumalik po kami kinabukasan pa. So, sa day 2, makikita nyo po ang loob. Okay, another destination po natin mga kabilabs, bukod sa Jollibee, bukod sa Cardiff Castle, nandito naman tayo sa Bute Park. Yan, so simple-simple lang po yung Bute Park na tinatawag nila. Walang special, wala akong nakikita masyadong special attraction, kundi sa mga nakatira dito, ano siya, magandang tambayan. Para sa picnic group. Parang pwedeng pang picnic, pang exercise, jogging. Pero parang may nag-iihaw Sports. doon, yun o. May nausok. Oo, parang may nag-iihaw din. Pwede mag-ihaw. Hi! Hello, kabilabs! So, mag-7 na po. 4 minutes before 7. Unfortunately, yung pinuntahan naming castle, ito yung Cardiff Castle, hanggang 5 PM lang. Nandito po kami ngayon sa Bute Park. Kaya lang wala siyang special attraction. Talagang, ano lang talaga siya, parang picnic. Picnic site sa mga family and friends. And couple. And sa mga lovers. So, baka uwi na din kami after nito. Sa bahay. Opo. So, ito po yung day 1 namin, mga kabilab. Siguro, counting update lang kasi uuwi na kami para kumain at magpapahingain. Tingnan natin. Mag-uusap din kami mamaya. Talagang i-ano na namin. Kasi pumunta kami dito ng walang matinong itinerary. Parang go with the flow. Pero mamaya, kasi may plano kami pumunta sa ibang ano eh. Gusto ng birthday celebrant ng forest. Pulse. And Bukas, punta tayo ng Pulse. Or- 1 hour lang naman. gusto niya sa mga nature site. Ma-relax ba yung utak? Okay. Okay, so, by the way nga pala mga kabilabs, nandito po kami sa Wales ngayon para i-celebrate ang birthday ni Javi. Okay, so naglalakad na po tayo ngayon pauwi sa aming bahay or sa Airbnb. Ito pong stadium na nakikita nyo ay Principality Stadium po yan. Diyan po ginaganap ang rugby. Rugby yan po yung kilalang sports po dito sa UK at dito rin po ginaganap ang National Football Team Games dito po sa Wales. So, kilalang kilala po yung stadium na yan. And kung pupunta po kayo dito sa castle, magkakatabi lang po yung Bute Park at yung National Museum. Pwede nyo na rin pong puntahan ng isahan para pwede na kayong lumayo or pumunta sa ibang area naman, ibang tourist destination. So, yun lang po yung na-realize ko dito kasi nung pumunta po kami dito, wala talagang itinerary. Gawa ng nakasasakyan kami. Unlike dati nung pumunta kami sa Scotland, sa Northern Ireland, bawat per day, naka-set na yung pupuntahan namin. Pero, pag may dala ka palang sasakyan, parang kampante, hindi ako nagkaroon ng itinerary. So, very, very wrong. So, sana itong video na ginagawa ko ay magbigay ng idea sa mga pupunta po dito. I-search nyo maigi kung ano yung magkakalapit. Kasi ang maganda po dito sa Wales, magkakalapit lang po pala yung mga tourist attraction. Ayan. So, ito po ang ating day 1. Thank you for watching and see you again sa ating day 2 and day 3. Don't know how much you mean to me, baby. I can't put it in words. You don't know how much you give to me, baby. You keep making me learn, yeah. You're like a pain